tao yung mother, dahil possible Chinese talaga siya, thereby Chinese siya is okay. Malaking posibilidad yan na yung kanyang ina ay Chinese talaga. Kasi kung kahit dalawang Chinese ang magre-register, obviously hindi magiging Filipino yon dahil sabi nga ni Chairman George, ang sinusundan natin yung bloodline no? Yung bloodline. So, kaya nag-imbento yung kanyang ama ng isang Amelia Leal na Filipino para patunayan na yung kanyang anak na si Alice Go at yung iba pa, mga Filipino rin. No? Pero kung halongkatin mo, sabi na ng PSA, walang documents na nagpapatunay mga dito, walang supporting documents na nagpapatunay doon sa mga isinulat at deklarasyon ng kanyang ama. Sabi ni Mayor po, parang inconsistent yung allegation na siya is spy, Chinese spy, as to being part of the vote kasi ayaw ng Chinese support. Hindi ko para sa akin ang mahalaga ang mas mahalagang tanong para sa akin yung biyahe ng tatay niya na halos sa isang buwan 2 beses. May isang nakita kami isang buwan 3 beses. Nakita naman natin yung negosyo niya dito hindi kumikita pero bumabiyahe siya doon dahil nagnenegosyo o may ibang ginagawa, no? Kung dudugtong-dugtong natin yung storya, may money laundering na pumapasok dito, malaking posibilidad rin na yung tatay niya sangkot rin doon sa money laundering na nangyayari. Kaya siya pumupunta sa ibang bansa. So, andalas no? At pero kung dudugtungin natin itong mga kwentong ito, pwedeng kasabwat siya dito sa Pogo na nangyayari. Pwede rin yun. Hindi malayo yun. Kung hindi man si Mayor Guo dahil dinideny niya, baka yung tatay naman ang kasama dahil sa yung mga actions at hindi mapatunayan sa nanggaling yung pera Bakit hindi siya kinocontempt? Siguro kung nakita namin na kailanganin dapat i-contempt siya, no? Pero mayroon pa naman isang hearing para pakinggan yung mga facts at para lumabas pa. Marami kasing mga dokumento ngayon lang dumadating at marami dito. Ito yung mga ginagamit namin para tingnan kung ano yung mga sagot niya. Pero sir, ngayon wala pang mga information o kaya document na dealing yung sa kanyang father sa Pogo operation o ng mga money laundering na... Yun ang amin ini-establish ngayon. Ang nakikita ko lang, hindi sila kumikita dito sa Pilipinas, nanggagaling sa ibang bansa yung kanilang kita na pinapasok dito sa Pilipinas. So, anti-money laundering council, wala silang monitoring? Meron silang monitoring pero dapat i-report to ng mga bangko, i-report to ng mga normally bangko yan At sa pagkakaintindi ko, nag-umpisa na sila sa kanilang investigation dahil nga dito sa mga hearing na nangyayari. Pareho, no, lapse at sindikato. Dahil kahit nahigpitan natin yan, kung yung mga kawanirin ng PSA sa mga LGUs ay kasabwat, talagang kahit anong i-declare mo, lalabas doon sa late registration mo. At sa mga pagdinig namin sa Blue Ribbon, nagkaroon na rin ito, may sindikato rin. So pareho, no, hindi mahigpit, no, at may mga sindikato nag-ooperate. Sir, nakikita natin ngayon parang series of parang evidence na hindi na siya Pilipina. Ano na po yung possible ending? Kanina, naitanong ko nga yan at ang nag-umpisa na yung investigasyon ng PSA. So mag-uumpisa yan sa fact-finding ng PSA, kukuha sila ng mga impormasyon at ifa-file yan o ita-transmit yan sa Solgen. Solgen ngayon ang magfa-file ng kaso sa korte or pag sa COMELEC, yung kanyang kandidatura ang i-revoke naman. At present suspended, nirecommend na ng mayor ng suspension. Nag-recommend na sa ombudsman, basa ko. So inaantay na lang yung decision ng ombudsman doon. Pieces of legislation are Ang nakikita ko dito may problema sa late registration, naaabuso
So ang focus ng legislation dapat dito sa late registration. Paano nating siguraduhin na hindi maabuso at hindi magamit ng kandidato, hindi magamit ng sindikato, at yung penalties dapat taasan na rin, no? At penalties doon sa mga nagsisinungaling, penalties na rin doon sa mga taong sangkot sa pag-i-issue ng mga peking birth certificate. Dapat ibisitahin ngayon yung mga penalties dahil hindi natatakot yung mga taong nasa loob no? Kuha lang sila ng kuha ng information, kung anong dineclare, isusulat doon. At hindi nila naiintindihan na yung peking birth certificate na yon pwede gamitin sa iba pa, kukuha ng passport. No? So, dapat mataasan yung penalty para maparusahan yung mga kawani na kasangkot sa sindikato. Sir, so pwede ba ang mangyayari mag-correct ka ng registration sa PSA, dadaan ka muna sa LGU? Yung Tama. case po ni Go, hindi siya dumaan sa LGU? Dumaan siya sa LGU. In fact, yung si Alice at si Sheila sa Tarlac nag-late registration. Yung Seaman at yung bagong natuklasan si Wesley sa Caloocan nag-late registration. No? Sir, hindi ba pwede i-produce yung dalawang kapatid doon sa substantiate na claim na talagang Filipino siya? Pwede naman na imbitahan para magbigay rin ng testimonya. Pero para sa akin, ang gusto kong ma-focus yung laki ng operasyon nito itong citizenship or nationality ni Mayor Go, parang lumabas lang nung tinitignan ng kabuuan Pero yung kabuuan nito, nasabi ko nga, yung partisipasyon ng kanyang tatay, ano ba yung connection ng kanyang tatay para dito sa Pogo na ito, sino ba yung mga taong nasa likod nito na nagdadala dito ng malalaking pera, no? At kaya hindi rin pwedeng sabihin ni Mayor Go na hindi niya alam dahil yung may 5 partner sa Baufulan, 3 doon may kaso. 2 for money laundering, 1 dito, yung nahuling human trafficking sa Banban. So, 3 sa 4 mong partner merong kaso sa abroad. Parang kung ikaw papasok ka ng negosyo, kilalanin mo muna sino yung mga kanegosyo mo, hindi ka lang pasok ng pasok, lalo na kung malaking pera ang pinag-uusapan. Yeah, na-file namin kahapon, no? So meron ng 3 bill ngayon kay Senator Alan, kay Senator Joel at yung atin. So i-combine namin to para tuluyan ng maband ang Pogo, no? At meron din sa House na bill na the same, no? Sir, sabi tayo ng council. Sir, sabi ko ng abogado ni Mayor Go, naging hindi fair yung hearing kasi paulit-ulit na yung kaso. Well, ganyan talagang hearing, no? Pwedeng paulit-ulit Talagang dapat maintindihan nila na ang hearing pwede talagang paulit-ulit ang tanong, pero wala namang masama kung sasagutin nila ng paulit-ulit. No? Sir, hindi niyo po ba paimbitahan yung tatay? Yan rin isang proposal, no? Pag-aaralan namin ng committee na imbitahan yung tatay. At kung nandito yung tatay, kasi sabi nasa abroad, no? So, pero ako nakikita ko na dapat imbitahan yung tatay dahil siya yung naging kumbaga siya yung naging source nung fake na birth certificate. Naman, socials lang, purely socials, wala naman na pag-usapang politika. But how was the relationship with the palace after what happened? Wala naman, business as usual dahil alam naman ng palasyo at alam naman ng ating Pangulo na marami tayong mga bills na dapat tapusin, ang dami pang lead out bills na dapat tapusin. So, gusto lang niya naman ay ma-maintain yung constant communication at ma-maintain yung relationship. Pero wala namang politikang pinag-usapan. Sir, paano ma-uphold yung concerns o paano ma-address yung concerns sa integrity ng Senate at saka independence ng Senate? Kasi yung dinner happened after what happened. Actually, matagal na itong dinner. Na-advise ako nito mga 3 weeks ago. Matagal na itong dinner na ito. Na-advise ako 3 weeks ago na merong ganitong dinner. So, kahit even though hindi pa napag-uusapan yung leadership change, meron nang nakaset talaga. Tinuloy lang dahil nakaset na Meron po bang nag-reach ng deal or nag-bring up ng political concerns?
Wala naman. Napag-usapan lang, like si Senator Loren, napag-usapan yung topic on education. Of course, being chairman ng Basic Education, napag-usapan rin namin yon. Pero walang specifics. No? Walang specifics. Very broad and friendly yung dinner. No? Nasabihan ko siya. No? Kahapon nag-usap kami. So, were you asked na mag-sign din mo sa resolution? Wala, hindi ako tinanong kung magsasign ako hindi. In fact, wala akong nakuhang any communication kung gusto ko mag-sign o hindi. No? So, meron naman. Pagdating ko, nandoon na si SP Escudero eh. So, but meron naman congratulatory message. No? Napag-usapan namin ng pahapyaw. Actually, marami kaming pahapyaw na napag-uusapan. Napag-usapan namin ito at nasabi nga natin may hearing today. No? So, but wala naman specifics. No? Wala naman specifics. Okay? Makasama niyo, sir. Wala namang nagsabi sa inyo na huwag ka muna magpunta doon sa palasyo kasi it's just 2 days after nagkaroon ng... Wala namang ganun. Wala namang ganun na... Surprise ka marinig mo din yung one day. Narinig ko siya nung, I think, Saturday morning. Around Saturday morning. Pero wala naman akong ano. Ano yung first time narinig na dati? Oh, dahil meron naman, I think a few months ago, meron din ganun eh. No? Meron din ganun. Sir, kung sa Magic 7 kayo, sabi ni Senator Joe Villanueva, parang open siya lumipat sa minority. Pero, sir, kayo ba personally? Pag-uusapan po muna namin yon, no? as a group. Wala man masyadong detalye pa eh. Medyo loose pa naman, saka wala naman na pag-uusapan na gano'n. Nakausap ko si SP Escudero at sabi niya na yung leadership lang naman ang papalitan. Pero dahil gusto niya trabaho kaagad, at least on my case, mariretain yung chairmanships. No? Is Education and Ways and Means. No? Dahil nga marami nang naumpisan at marami na rin pending on the floor. No? Of course, sabi ko, everything is, I serve at the pleasure of the body. Kung anong gusto ng body, then susunod lang tayo. Sir, sa reaction lang dun sa pinahihipag mo yung reversion to planning school calendar. Matagal na natin rin recommend yan. I think mga early part of last year, rin-recommenda natin na bumalik tayo sa normal school year natin kung saan ang summer ay April, May. At ako ay tutuwa ko dahil sinuportahan yan at pinaiksi pa. No? 1 year, by next year, balik na tayo sa previous calendar natin. So malaking bagay yan dahil kita natin yung init talaga, nagiging mas mainit at hindi na kaya ng mga bata. Pero are you concerned na wala nang bakasyon yung mga teacher pagka Meron lang talagang sacrifices, no? Na Saturdays magkakaroon ng modular learning, no? Dahil nga ang nangyari, umiksi yung calendar days natin school calendar days natin from 220 to 175 or 170. So meron talagang mga additional calendar days, no? So modular naman gagawin diyan para ma-complete natin in 200 to 220. So 2025 na yun mangyayari. School year 2024-2025. All right? Thank you. Diyan pala si Senate President. Hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong upload. Pwede mo din i-like at i-share ang video na ito. Salamat!